Nakakahiya. Nakakahiya itong pagmamadali ng Senado. They choose to surrender their independence and willfully abandon their constitutional mandate. Today, the Senate decided to become a Duterte Senate. Sa pagtalikod ng Senado sa kanilang tungkulin, nagsilbi itong taga-konsinte at taga-kuble sa mga krimen ng Vice Presidente. Ewan ko sa inyo, anong nakakahiya? Sino ba talaga yung nakakahiya? Baka kayo yung nahihiya. Bakit? Talo eh. At mapaimpit si BP Sara. Takot na maging presidente si BP Sara. Kung ayaw nyo nga daw na maging pangulo si BP Sara Duterte, talunin nyo sa 2028. Bakit atat na atat kayo? Hindi nyo nirespeto man lang ang Supreme Court. Nagdesisyon na nga eh. Tapos sabihin nyo may MR pa naman, may motion pa. Bakit? Yung Supreme Court ba ang nag-MR? Hindi, di ba? Karapatan ng House of Representatives yun. Ang pinag-usapan dito, yung desisyon ng Supreme Court. Ngayon, sisi dito, sisi sa Senado, sisi kung sinong sinisisi nyo, ang dapat na sisihin nyo ang dapat na sisihin nyo ay yung gumawa ng impeachment complaint na yan. Yung House of Representatives, inayos ba nila yan? Inayos ba yung naayon ba sa batas? Yung pinagagawa nila? Pagdating dun sa pirmahan, lahat ng pumirma, alam ba kung anong complaint o anong kaso ni BP Sara? Binasa ba nila? Maraming mga katanungan na mukhang, sabi ng iba, ay marami daw paglabag. Bakit atat na atat kayo? Mapaimpit si BP Sara? Kung gustuhin nyo naman talaga na matuloy yung impeachment na yan, posible na mangyari yan. Gawin nyo sa February o pwede next year. Ilang buwan na lang. Di ayusin nyo. Kung ano yung pagkakamali nyo ngayon, ayusin nyo para umusad yan. Hindi yung pipilitin nyo pa rin na ituloy. Wala nga eh. Gusto nyong ituloy yan. Kami, karamihan sa amin gustong ituloy kasi alam namin na mayroon talagang mga mabubuking dyan. Itong nakaraan pa, karamihan ng mga Duterte supporters gusto rin ituloy. Si BP Sara Duterte, handa na rin yung defense team niya. Pero yun nga lang, paano nga ituloy kung hilaw nga? Paano nga ituloy kung hindi naman dapat na ituloy? Maraming mga paglabag. Ngayon, sisihin naman yung Senado. O ganito, yung pagsisi nyo sa mga senador ay mukhang sablayan. Kasi yung mga senador, bago magdesisyon, nagbotohan, may debating nangyayari dyan. Pinag-usapan, inalabas yung kanya-kanya nilang pagkakaintindi sa batas. At napanood po, public yan. Doon ba sa pinanggalingan, sa kamara, may paganyan ba? Nung mga pumirma, nagbigay ba sila ng paliwanag kung bakit sila pumirma? Sa Senado, yung mga pumirma or yung mga bumoto ng yes dyan sa desisyon, may paliwanag sila isa-isa kung bakit ganun ang desisyon nila. Nagpaliwanag sila isa-isa. Pagkatapos ng debate nila, sa kamara, dapat ang sisihin mo yung ang sisihin nyo yung hindi sumunod sa proseso. Sinunod lang naman ng Senado. Napanood pa ng karamihan yun. Diba? Tapos sabihin nakakahiya. Ang totoong nakakahiya, kayong mga atat na atat, mapaimpit si BP Sara. Anong dahilan ba? Takot lang kayo, di ba? Na maibalik ang isang Duterte dahil talagang kayo ang kakabahan. Baka naman meron kayong kinakatakutan. Kung gusto nyong mapanagot talaga, sabihin natin, may ginawa talaga si BP Sara at nasa inyo yung may mga ebidensya talaga kayo. Di daan nyo sa maayos, sa proseso. Bakit minamadali? Eto, para magkaalaman kung sino talaga ang nakakaya ha. Ayon po dito sa mga komento. Sabi ni Helen Danong Villanueva, kakabahan na yan sila, kaya butak ng butak. Ayon sa kanila. Sabi ni Royce Corpus, kayo nagmamadali nung pinatulan, umiyak kayo. Sila yung nagmamadali, tapos ngayon, ayon yung
desisyon muna sa Senado. Sabi ni Eva Solis, kayo ang hindi gumawa ng tamang process ng impeachment. Senate is correctly stand on the Supreme Court decision. Yung mga Senado, yung pinag-initan. Dapat doon sa umpisa pa lang, kung saan sumablay, yun yung sisihin nyo. Sabi ni Angelo Del Barrio, kaya ka nakakasuhan ito, may kaso pa sa Supreme Court tungkol dito sa pinagyayaw nila. Indirect contempt. Puro aligasyon lang mga pinagsasabi mo Parang mas marunong ka pa sa mga senador. Kaya ka lang naupo dahil sa party list. Sila individual sa pagkakapwesto. Yan po yung malaking kaibahan. Yung mga senador ay binoto sila at mas malaki yung boto na nakuha nila Hindi kagaya na itong party list. Hindi naman natin nila lahat yung party list. May mga matitinong party list dyan. Pero itong mga party list na to na bumabanat ngayon sa mga senador, akala mo kung sino? Akala mo kagaling-galing. Sabi ni Daki Libong Pasil, sisihin mo yung nag-file ng impeachment. Minadali kasi atat na atat dahil may paparating na eleksyon. Ayun tuloy, naunsyami pa. Yun kasi po talaga yung nangyari. Ito naman, matalino na po yung taong bayan. Alam na po nila yung mga nangyayari ngayon. Sabi ni Bel Veles, marunong pa sa esitos, dapat ito ang naging pangulo. Galing-galing na. Binabanat. Nung nakaraan, Supreme Court, binanatan. Ngayon, may kaso na. Indirect contempt. Ngayon, senador naman. Bakit senador? Tapos sabihin, pabor sa Duterte yung mga senador. Hindi nyo ba nakilala kung sino-sino yung mga bumoto? Yung iba, galing sa alyansa. Hindi po pro-Duterte yun. Yun ang tandaan nyo. Hindi po pro-Duterte ang ibang bumoto ng mga senador doon. Galing sa alyansa. Di ba? Si Tulfo. Erwin Tulfo, saan? Pro-Duterte ba yan? Hindi. Talaga naman, pag natalo, nag-iiyakan. Kayo yung nagmamadali. Tapos ngayon, nagantihan. Iyakan. Hanggang dito na lang. Thank you. Bye-bye.